talino. Di ba kahit nga sabi nga sa Bible, di ba kahit maliit na gabutin na pananampalataya, kaya mong buhatin ang bundok at itapon sa dagat. So kung ang pananampalatayang ganyan nakaliit, na-refine yan, di ba? Yung hikaw mo na kahit liit-liit dahil alam mo na-refine na ginto yan, hahanapin mo yan. Kumpara doon sa malaki na plastic. Pero yung ginto na maliit, hahanapin mo yan. So yung trials na pag dumating sa atin, yung faith na yan, it defines yung faith na yan. At yung trial natin, kailangan natin yan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong susukuan ang trial mo. Kundi, i-endure mo. Diba? Iba kasi yung trial na sinusukuan versus sa trial na ini-endure mo. So yung faith natin, ito yung driving force natin to endure all trials. Not to quit, but to submit and to go at humayo at maging bahid. Yan yung ating palakasin. At mapapalakas natin yan pag mayroong tinatawag na isa sa mga trials na pwede nating makatagpo pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon ay yung ikaw ay nape-persecute. Ano sa Tagalog yung persecute? Ikaw ay inuusig. Oh, born again ka pa naman, di ba? Mga ganyan. So, ikaw ay inuusig. Someone is hunting you down to inflict pain para ikaw ay tumigil. Iba't ibang persecution yung ating na-experience. Pero sa panahon nung ang mga alagad ni Kristo ay nagsimulang mangaral at panindigan yung pananampalataya na kanilang na-receive sa Panginoon Jesus, yung persecution na sinasabi nyo sa buhay nyo ay hindi natin maikukumpara sa persecution na naranasan nila. Sino dito handang mamatay para kay Lord? Amen. Walang nagtataas. Pero kung ikaw ay punong-pano ng pananampalataya, till death do us part. Ganyan ang mga lingkod ng Panginoon. Ngayon, ang nagpe-persecute lang sa atin, walang pumasahe. Masakit ang ulo. Masakit ang ulo sa tiyan nakahawak. Ano pa ang mga problema natin? Inaway ka ng kapatid mo. Inaway ka ng nanay mo. Persecution do matatawag yun. Ang persecution is something you declare the love of God, pero ikaw ay talagang inuusig. Kahit dinedeclare mo, ikaw ay inaayawan, nagpapatuloy ka pa din. Look at Jesus. Kahit inaayawan siya ng kahit mga disciple niya, He was crucified and unto death. Stephen, di ba? Pwede mo ba i-share dyan? Para madami-dami kasi yan. Di ba, binato si Stephen, naghahayag ng mabuting balita. Nakita niya ang Panginoong Jesus nandun sa kanan ng Ama. Hanggang siya ay mabuhay o mamatay. Mamatay. Pag-attend na lang sa prayer meeting. Pag-pray ko pa. Ito hanggang mamatay. Peter was crucified upside down. Binitin siya. During the persecution of Nero. Andrew died on the cross. James, the younger brother of Jesus, was thrown from the pinnacle of the temple and beaten to death with a club. Sino pa? Si Bartolome. Sabi dito, yung kanyang balat ay tinalupan while he was alive to share the gospel of Jesus. James, the elder son of Zebedee, was beheaded. Ano yung beheaded sa Tagalog? Tigok ang ulo. Thomas, the doubter, was run through his body with a line. Philip was hung from a pillar. Thaddeus was shot to death with arrows. Simon died on a cross. That's faith. Nasa ang miracle doon? Lord, susunod ako sa iyo, dapat mabubuhay ako kasi yun yung miracle. Minsan kasi yun yung tingin natin ng miracle. But the true miracle, ilang kaluluwa ang na-invite mo at nadala mo sa Panginoon. Iyan ang binibilang ng Diyos sa langit. Hindi kung ilang beses ka nakatugtog dito, pero ang buhay mo naman, yung ugali mo naman, yung pagsunod mo naman, yung pananampalataya mo naman. These kinds of physical torture to either punish a person for their faith or force them to renounce their beliefs were endured through faith.
Faith taught us to endure persecution, not just to enjoy life. Marami sa atin, di ba, mga Kristiyano, pagka tayo nakakilala sa Panginoon, yes, may Lord ako, may Savior ako. Hindi ako nag-iisa. Pero hindi lisensya natin na tayo nakakilala sa Panginoon, we will not endure persecution. We need persecution to refine our faith. Na kahit gabutin na bundok, kaya ko ito. Kahit gabutin na pananampalataya, yung puno ng sikamoro, punong-punong ugat ng sama ng loob, kaya kong bunutin at mawala ang sama ng loob. Diba? Sabi sa Hebrew 11:25, diba? We need to endure persecution, not just enjoy life. Iniibig pa niyang makihati sa kaapihang dinadanas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga pananlaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Ano gusto mong pagmalaki lagi? Meron ka lang laging himala, may iPhone 17 Pro Max ako, kaya ni Lord. Meron akong sapatos na maganda, nakaano ako ngayon, naka-rebound, thank you Lord. Diba? Wala namang masama na ikaw ay pagpalain ng Panginoon sa himala. Pero ang tanong, paano mo ginagampanan na i-share ang gospel ng Panginoon? Ang gusto mo bang pagmalaki yan lang tinanggap mo sa Diyos, pero hindi mo naman siya kasama? Ang ating pagmalaki, everyday kasama tayo ng Diyos. Amen? Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, mga kapatid, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Sabi mo sa katabi mo, excited na ako sa pag-uusig mo. Ay, hindi pala ikaw mag-uusig sa akin. Di ba yung wala dito madalas ang nag-uusig sa akin? Excited na ako umabot. Di ba? Si Apostle Paul, nag-uusig ng mga Kristiyano, pero nung narinig niya ang mabuting balita, nung may nagsabi sa kanya, mahal ka na. Diba? Ang Diyos kinausap siya. Dating taga-usig, ngayon nagsishare ng gospel. At mula doon sa Roma, inabot tayong mga Pilipino. Amen? So, bawat tayo ay tinawag hindi lamang sa himala, kundi tinawag tayo para maniwala. Sabihin mo, hindi ka tinawag para lang sa himala. Tinawag tayo para maniwala. Faith, without faith, it is impossible to please God. Hebrew 11:6. So, kailangan natin i-refine yung pananampalataya natin para mag-activate yung biyaya, yung miracle ng Panginoon. Pag ikaw ay nakakaranas ng pag-uusig, good news yan. Kasi ibig sabihin, sumusunod ka. Pag ikaw ay hindi nakakaranas ng pag-uusig, ibig sabihin, nakaupo ka lang. At wala tayong ginagawa. So, huwag mong isipin na, nag-i-invite na naman ako. Hindi naman ako papansinin yan. Hindi naman ako, huwag kang titigil dahil may nagpe-persecute. The more persecution, the more you do. Amen? Amen. At pag ikaw ay inuutusan, ikaw ay sinasabihan, may gagawin tayo, magbasa ka ng Bible, mag-attend ka ng prayer meeting, ano pa, para ma-build yung ating pananampalataya. Huwag mong isipin ikay pinaparusahan. Sino dito pagka ay pinapa-attend ng church, akala pinaparusahan siya. Pinapa-attend ng sambahay, akala, ako na naman. Tandaan natin, Jesus paid all our sins. Jesus paid the price sa anumang parusa ng kamatayan. Ang totoo ng journey natin, tayong mga naniniwala sa Diyos, ay tayo ay araw-araw na tinuturuan. Araw-araw tayong binabago. Sabihin mo sa katabi mo, araw-araw tayong binabago. Araw-araw tayong tinuturuan. Kaya ka pinagbabasa ng Bible. Kaya ka pinapa-attend ng prayer meeting. Kasi araw-araw tayong kailangan natin ang salita ng Diyos. Kasi kung wala ang salita ng Diyos, wala rin naman tayong pananampalataya na mabubuo sa atin. Diba? Paano mo yung magulang mo, paano mo malalamang siya ay madisiplina kung hindi kanya pinapangaralan? Kasi naririnig mo. So, every time na nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, nabubuo yung discipline sa iyo
nabubuo yung mensahe ng Diyos sa iyo. Ito yung aking yung aking guide. Di ba pagka may map, ito yung aking guide patungo doon sa treasure na hinahal ko. So, sa biyaya ng Panginoon, ito yung susi. Pananampalataya, hindi sa sarili mong lakas, kundi pananampalataya sa Diyos na nagbibigay ng salita sa iyo. So, we need to develop our faith through God's Word. At kung gusto mong tumaas yung endurance mo sa anumang persecution, may panlaban ka ng salita ng Diyos. Di ba? Pinersecute si Jesus nung siya ay nagugutom at nauuhaw. 40 days, 40 nights siya nagpa-fasting. Sige nga, kainin mo itong gawin mong tinapay yung bato. Pero anong sabi ni Jesus? Salita niya. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa Diyos. So, napakahalaga na huwag nating babawan yung tiwala natin sa Diyos. Nag-away lang kayong mag-asawa, hindi ka natin ng church. Nag-away lang kayong magkapatid, parehas na kayong absent. O kaya, meron ka lang kagalit dito, ay, ayoko dyan. Quit na ako. Laliman mo ang pagtitiwala kay Lord. Sabihin mo, laliman natin. Lalo sa salita. Faith is not just a church subject. Ulitin ko. Faith is not just a church subject. Na every Sunday, ito na naman, faith na naman, faith na naman. But it is knowing Jesus and putting your trust in Him. It is knowing Jesus and putting your trust in Him. Dalawang word, knowing and trusting. Pag napapakinggan mo, pagtitiwalaan mo yung nagsalita. Knowing, aralin mo, trusting, i-develop mo. Diba, it's hard to develop na ang taong kakakilala mo lang ay magiging mapagkakatiwalaan mo agad. Diba, it takes time. Noong ako ay nag-aaral, napakahirap kong magtiwala sa ibang tao. Bago ko yan makaklose, kailangan kilala ko muna yan. Diba? So, it's knowing Jesus and putting your trust in Him. So, pag na-develop mo yung trust mo, you keep knowing yung salita ng Diyos. And you are like a tree planted by the rivers in Psalms verse 1. Pakibasa nga, Clea. Psalms verse 1, 1 to 4. Ang tunay na kagalakan. Ayan. Ang tunay na kagalakan. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga pumuputya at hindi nakikisakot sa gawain. Alit. Pahalit, kasiyahan yung sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batis. Laging sariwa ang dahon at namunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y natatagpuan. Amen. Diba? Kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. So pag meron kang ganitong kalalim na ugat, may bagyo na dumadating, dahil malalim yung ugat mo, you are like a tree planted. Amen? So, anumang persecution o bagyo, pag ikaw ay kagaya ng isang punong malalim ang ugat, you will still rise up. You will still generate. Mamumunga ka pa din. Mamumunga ka pa rin sa kabila ng iba, huminto na. So, sa makatuwid mga kapatid, most miracles comes with a single step of faith. Amen? Most of miracles comes with a single step of faith. Kasi, pag hindi ka humakbang, hindi mo makikita ang susunod na iyong dadaanan. So, ang paghakbang mo, katumbas niyan ay pananampalataya. So, kung tayo ay magti 3 years na, pag ang bawat isa ay humakbang, maraming mararating. Amen? Kaya kailangan, laliman natin. Sabihin mo, laliman natin ang ating apoy sa salita ng Diyos.
At sabi dito, kagaya ng sinabi ko kanina, example ay ang kwento ng tatlong kabataang magkakaibigan na kasama ni Phineas. Na minsan sila ay na-persecute. Paano sila na-persecute? Diba? Ikaw, tauhan kita, ako ang boss mo. Pero ikaw, may inuutos ako. Yung ribunto ko, luluhuran mo. Dahil tauhan kita, ano gagawin mo? Luluhod ka o hindi? Luluhod ka. Kasi tauhan kita. Pero sila na-persecute kasi meron silang faith at yung faith nila hindi base sa kung ano ang posisyon niya ngayon. Ang faith nila base sa salita ng Diyos. Na si Jesus is my Lord and Savior. Ngayon, luluhod kaya sila. Ano sagot na nina Shadrach, Meshach, Abednego? Basahin mo nga Kuya Liam, sa Daniel chapter 3, verse 17 to 18. Ayan, basahin. Nangyari na ang aming Diyos na grabe mapagligtas sa amin sa Sa apoy ay hayaang ligtas na kami. Ibong kamay o hari. Kung sakali mang dapat kami malaman o hari, hindi kami maglilingkod yung mga Diyos ni sasambaman sa ibutong ito. Wow! Mga kabataan yung nagsasalita niya yan. Tapos hari ang kaharap. So, diba? Imaginin mo, kung ikaw yung Diyos, nakatingin doon sa tatlong bata na yun, ano mararamdaman? Hindi man niya ako nakikita, hindi ko man sila pagpalahin iligtas, pero pinipilit ka rin nila. Kung ikaw sa natural na magulang, at naririnig mo yung anak mo, tumutulong sa inyo, hindi mo ba siya iniligtas? Eh lalo pa kaya yung Diyos? Tao na magulang, may kakapusan, at maririnig ang ganung statement ng kanya. Hindi ko ba gagawa ng paraan para maligtas ito? Lalo pa kaya yung Diyos? So, our faith, huwag natin limitahan ang Diyos. Do not limit God because of your limited situation. Tama? Tingnan mo, ang situation ng mga kaibigan na ito, very limited. Wala silang control. Sino dito may problema na wala ng control? Hindi mo na makontrol. Maaaring may sakit ka, hindi ko control yan. Maaaring marami kong schedule sa buhay ko, hindi ko na control yan. But do not equate yung limitless ng Diyos sa buhay natin because of your limited situation. We never equate yung suffering mo ngayon doon sa kayang gawin ng Diyos sa iyo. Deserve ng Diyos sa kabila ng iyong pinagdadaanan ngayon. Deserve ng Diyos pa rin na siya ay papo. Amen. So there are two things na pwede kong may bahagi ngayong umaga na para ma-develop yung faith natin sa kabila ng ganitong persecution upang ma-activate yung biyaya o yung himala ng Diyos sa atin. Kasi di ba sabi sa salita ng Panginoon, let everything that has breath, inhale, exhale. Lahat tayo ay merong breath. Praise the Lord. So lahat ng may hininga, hindi naman sinabing lahat ng may problema, huwag magpuri. May problema ka ngayon, huwag kang magpuri ngayon. Bad mood ka ngayon. Sino ba araw-araw walang problema? Taas ang kamay. Pagbangon pa nga lang sa problema, sa mga anak mo, yung problema mo na, di ba? Pag utos pa lang maghugas ng plato ng maayos, isa lang ang nangyari. Nagiging minsan nagiging problema. Di ba, hindi nawawala ng problema. But, lagi sinasabi sa atin ng Panginoon, let us praise Him. Ibig sabihin, magpasalamat ka. Two things how to develop faith that activates God's miracle. Number one, give thanks even if nothing to be thankful. Give thanks even if nothing to be thankful. Ang goal natin mga kapatid, sa kabila ng ating sitwasyon, kailangan ang goal natin mapanday yung ating pananampalataya through knowing and trusting in Him. Especially when we encountered many trials. Diba? Ako, nananalakad, Lord,
Bigyan mo ako, Lord, ng maraming anak. Ay, hindi maraming anak. Bigyan mo ako, Lord, ng pamilya. So, nung binigyan ako ng pamilya, tapos nakita ko yung mga alalahanin, di ba minsan, darating ka sa puta, ay, titigas ng ulo ng mga anak. Aakyat dito, tatalon dito, magkakasugat, tatawagin ako ng principal. May na, may na-aksidente yung anak ko, di ba? Ano ba naman? Di ba, paano ka magpapasalamat doon sa give thanks even if nothing to be thankful? Na kahit wala pang answered prayer, kahit hindi pa binibigay ng Panginoon ang dalangin mo, magpasalamat ka lang. Bakit? Yan kaya yan kaya yung binhi, pag tinabi mo yung pasasalamat, yan yung binhi, para makapaglingkod ka sa Diyos ng may kagalakan. Ang Diyos tumawag sa atin, tama? May tinawag, may specific purpose ang Diyos sa atin. At pag iyan ay binabalikat mo at wala kang pasasalamat, binigay niyan sa iyo ng Panginoon. Lahat ng gagawin mo, puro dito, reklamo. Sasabihin mo, ako na naman, wala kang ibang nakikita puro ako. Isa lang ang anak ko, di ba? Ikaw lang. Kaya wala ako ibang makikita. Di ba? Minsan, tandaan natin, lahat ng blessing pag binigay yan ng Panginoon, dapat match yan sa capacity. So every time na ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon, pinapalakas mo, pinapataas mo yung joy mo na mag-serve sa Kanya. Pag lumalaki yung ganyan, ini-stretch mo, yung pasasalamat mo sa Diyos, di ba? Masaya ka, na ang katabi mo, oy, kapatid, thank you, nandito ka. Hindi ko man lang bakit alam kong mapapasalamat. Basta thank you, nandito ka. O kaya, meron ka problema, may sakit ka, paano ka naman magpapa-thank you ng Lord? May sakit ako. Lord, thank you, Lord. Mahal mo ako, ililigtas mo ako. Magpupurbahin ka. Ganun ka ka-trusted. Kasi you know God's word. And you trust in Him. Faith is not a situational case, but faith is always God's word based. Lagi mong sasabihin sa sarili mo, hindi ako iiwan ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. May sakit ako, hindi ako iiwan ng Diyos. Di ba kagaya ni Job? Iniwala ko ng mga kaibigan ko, tinatuwa ko ng asawa ko. Pero sabi ni Job sa kanyang labi, hubad akong lumabas sa aking ina, sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa aking Diyos. Pupurihin ko siya. Di ba? Give thanks. Kaya tayo, ang problema lang natin, inutusan ka lang ng pastor, mag-Bible study kayo. Tama ulo. Di ba dapat praise God? Kasi dadalawin tayo ng presensya ng Panginoon. Di ba praise God dahil sisinupin ka ng Panginoon na mag-consecrate ka for the week kasi ikaw ay magbabahagi ng salita ng kabutihan ng Diyos. Praise God! Dahil dadating ang mensahero ng Diyos at tatapakan ang iyong lugar. Magkaiba, di ba? Pag puno ka ng knowing at puno ka ng trusting in Him, you will give thanks. Lagi mong makikita. Hindi mo makikita, Monday na naman. Magtatrabaho na naman ako. Pupunta na naman ako sa computer ko. Thank God. Mag-overtime ako. Meron akong pang-sponsor sa iyo. Di ba? Iba? Thank God. Makapag-overtime ako. Pinag-overtime ako, Lord. Salamat. Itutulog ko lang ito bukas. Kakain ako ng masarap na steak. Diba? May overtime ka na, may steak ka pa, nakatulong ka pa. Minsan, pag tayo binibigyan ng trabaho, lagi na akala natin puro pagdiba. But, in every situation, just give thanks. Kasi pag ang Diyos nag-order, lagi naman siya ang taya dyan, di ba? Inaya mo ko mag-lunch. Siyempre, ikaw ang nag-aya. Ikaw magbabayad ng lunch ko. So, mamaya, answer prayer na ako. Kasi may free lunch ako, di ba? So, pag ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang taya dyan. Ang Diyos ang magbibigay ng grace sa iyo. Huwag mo sabihin, mahina ako. Alam na yan ng Diyos. Huwag kang paulit-ulit. Huwag kang makulit. Huwag kang paulit-ulit sa sarili mo, hindi mo kaya. Alam ng Diyos yan. Kaya nga nandyan siya. God of the impossible. Kaya pag ikaw ay tinutusan, pag ikaw ay sinabihan ng Diyos, huwag kang focus sa sarili mo. Sabi mo, Lord, thank you. Ako na naman ang napili mo.
May gagawin ka na namang bagong stretching sa buhay mo. Huwag kang nakapokus sa sarili mo. Focus ka kay Jesus. Diba? The author and finisher of our faith. Focus the eyes unto Jesus. Pag sa sarili ka, kapos. Pag kay Lord, puspos. Amen? Sumigawan lahat ng hallelujah. Hallelujah! Para lahat tayo puspos. Amen? Huwag tayong nakapokus sa sarili natin. Nasabi mo pa rin, hindi na nakupo, Lord. May problema na naman ako. Ito na naman ang aking sitwasyon. Lord, thank you. Give thanks. Susi yan para hindi maging boring ang paglilingkod mo. Susi yan para maging joyful. Every Sunday, every day, pupunta ka ng eskwelahan, pupunta ka ng trabaho, pupunta ka ng ibang bansa, pupunta ka dito sa kapitbahay mo. Susi yan para ikaw ay maging joyful. Sabi nga sa James 1:2-4, ituloy niyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa mga sari-saring pagsubok. Kapag kayo'y nahaharap sa mga sari-saring pagsubok, yamang iyong nalalaman na ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal, ganap, at walang anumang kakulangan. Faith is refined by trials and not defined by it. So may pagtitiis, pero sa huli at sa una, nagpapasalamat ka, makikita mo, Lord, salamat. Ikaw ang daladala ko dito. Hindi lang ang himala mo. Ikaw ang daladala ko dito. Ikaw, Jesus, ang isi-share. Hindi mo i-share ang church. I-share mo si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, share natin si Jesus. Amen? At maraming makikita. So, babalik tayo sa pangitain. Amen? Number 2, ito na ang huli. Be trained and be teachable. Be trained and be teachable. Ang tanong, Lord, paano? Paano ba mag-activate yung pananampalataya ko? Magbahagi, diba? Halimbawa na lang, mayroong nagturo ng instrument. So, mayroon nang nagturo. Meron na rin instrument. Pero kung ikaw naman ay hindi nagtitraining doon sa tinuro sa iyo at doon sa binigay sa iyo, walang tutugtog ng instrument. May binigay na gitara sa iyo. Ano gagawin ng gitara? Tutugtog siyang mag-isa. Simi, play the guitar. Wala, tumutulog. Di ba ginawa mo ng AI lahat? Alexa. Play music. Ano pa? So, ikaw, you need to be trained. You need to be teachable. Ikaw kasi ang respondent eh. Tinuruan ka, halimbawa, pare-parehas tayo dito pinapakain ng parehas na pagkain. Bakit yung isa parang malnourished? Bakit yung isa ang taba-taba naman? Kasi ikaw, pinipili mo lang yung hotdog, pansin canton. Tapos itong nakahain dito, nagulay, ayaw mo, tinatabi mo. Pare-parehas naman tayo nang nasa hapagkainan. Bakit ikaw malnourished? Bakit isa manso? So, depende yun sa respondent. May instrument, may nagsasalita, ikaw nahahawak. So, we are called dito upang matuto at bitawan na yung mga comfort natin. Bitawan yung mga comfort natin. And we believe that Jesus is the author and finisher. And ibig sabihin, kung si Jesus ay finisher, ang pananampalataya ni Jesus ang dinedevelop natin na kagaya ni Jesus, anuman ang pananampalataya, meron siya. Bakit siya naging finisher hanggang sa huling hininga niya? Iyon din ang dalhin natin. So, hindi tayo papayag na hindi tayo matrain. Hindi tayo papayag na hindi tayo maturuan. Na hindi natin na-apply ang mga tinuturo natin because we want to be a finisher. Sino dito yung pagkatapos magbasa ng isang chapter, sabi niya magbabasa siya ng 10 chapter. Pagkatapos ng 3 chapter, naantok na ako. Hindi na nakatuloy. Sino dito yung magtitay, tutugtog ako ng keyboard, ay pagod na ako. Hindi na ako tutugtog. Sino dito ang nigas ko na excited nung binila ng nanay niya, ng tatay niya, ng gitara. Ngayon, hindi mo na makita kung nagigitara. Babalik ulit sa dub. Kasi yun yung comfort eh.
Diba? Madalas ang sabi ng mga kabataan, di ko kaya. Pero pag sa cellphone, alam na kung saan mag-i-install ng games. Kahit di mo tinuturo. Yun sa akin yun, hindi ko lang alam sa inyo. Kung nangyayari din sa inyo. Kahit di ko tinuturo, alam nyo, sabi, bakit niya nalaman? So, ibig sabihin, he is teachable sa word. Pero pagdating sa spirit, nasaan ang ating excellence? Kailangan natin maging excellence pagdating sa paglilingkod. Amen? At, sabi dito sa Matthew 28:19-20, ang ating main assignment ay humayo. Ano? Umayo. Humayo. Hindi humayo sa church ha? At di na bumalik. Kundi humayo at magdala. Sabi dito magdala ang mga tao sa lahat ng bansa at mabautismuhan ito sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So we need to be equipped. We need to be trained. Ang goal natin, paano tayo magningning sa mga aakay natin sa Panginoon. So, ang makatch mo, yung humayo. Halimbawa na lang. Kung trainable ka, last Sunday tayo ay nagkaroon ng youth fellowship. Kung ikaw ay isa sa talagang trainable ka, ang iisipin mo, paano ako makahayo at maka-invite versus doon na a-attend lang ako. Di ba magkaiba? Tama ba? Nakuha niyo ba? Pagka creative ang mindset mo, ay, mag-aakay ako ng ganito. Kahit hindi ako sanay. Kahit hindi ako sanay maglaro ako, hindi nga maglalaro ng basketball. Basta, merong basketball. Diba? Kung ikaw ay trainable, hindi mo titignan yung kakayanan mo. Ang titignan mo lagi, paano ako makakapag-participate. That is being teachable. Makatch nyo yung spirit. Kasi pag tayo, alam nyo, meron tayong gawain sa church, observe ka lang ng observe. Nakatingin ka lang, ano ba susunod na gagawin? Diba, yung trainable, naghahanap paano siya mag-involve, paano siya mag-participate. Huwag tayong observer, be teachable, be trainable. Because yung goal ng faith, hindi lang ikaw ang mabantayan ng Panginoon na magkaroon ng himala. Yung goal ng faith natin ay mai-abante yung kaharian niya dito sa lupa. At hindi lang yung comfort natin na magkaroon tayo ng biyaya, ng himala at matapos na sa atin. Kasi yung totoong himala talaga, ay nag-a-activate ka para humayo. Para mag-akay. Para yung mga anak mo, masinop mo. Para pagdating nila sa panahon ng time na nila na sila'y maglingkod, hindi sila malilito. Kundi alam nila kung paano mag-take ng action. Amen? 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at papagalingin ang kanilang lupain. So, mayroong nakahantay na himala sa panalangin na ito. At ang requirement, una, hindi yung nasa labas, kundi yung aking bayan. Nakita niyo ba? At kung ang aking bayan, sabihin mo, ikaw at ako yun, nagsisimula sa atin yun. Hindi nagsisimula sa labas. Ikaw at ako, tayo, we need to be trained. We need to be trained in this house. At sabi pa dito, action ulit. If you humble, magpakumbaba. Magpakumbaba. Pangalawang action, manalangin. Pangatlong action, hanapin. Magpakumbaba, manalangin, at hanapin. Sino ang hahanapin? Hindi yung crush mo na hindi ka naman crush. Kundi ang hahanapin mo, dito sabi dito, if you seek my face, hanapin mo ako, ang Diyos. Focus ka hindi sa himala niya, kundi kay Lord. At sabi sa verse 5, action word ulit. Talikuran.
Magpakumbaba, manalangin, hanapin at talikuran ang kasalanan. And that's faith. And then 3 miracles will happen. Akin silang pakikinggan, number 1. Number 2, akin silang patatawarin. And number 3, akin silang pagagalingin at maging kanilang lupain. Faith is an action. We need to be trained on it. Huwag tayo na pag tayo ay na-assign lang na tayo mag-pray. Learn to pray. Learn to humble every day, every night. Pag di tayo pinalo ang magbasa ng Bible, hindi ka magbabasa. Learn to be initiated. Learn to develop yung personal communion mo sa Panginoon. Pag hindi ka hinanap, hindi mo hahanapin si Lord. At tayong mga magulang, huwag natin laging hintayin yung ating mga anak na kumilos. Tandaan natin, we are the authority. Tayo ang commander. At darating din ng panahon sila yung nagiging magulang. At makikita kung ano ang nakita sa iyo, gano'n lang din niya gagawin ang kanyang pagiging magulang sa magiging mga anak. So, sinupin natin ang bawat mga anak natin. Meron kang authority. Actionan mo yan. Talikuran ang kasalanan at itong mga ito ay darating na lamang action. Balikan natin ang istorya ni Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi madali ang pinagdadaanan ng tatlong kabataan. Sila'y pinili, sila'y tinawag, sila'y pinili, sabi ng hari, sila ang aking mga pinili. At sa 3 taon, kailangan nilang mag-train para maglingkod sa akin. Hindi madali. They need to be trained. Ganun din sa akin. Hindi lang hari ng nagpagawa ng ribulto ang kanilang pinaglilingkuran. Ang totoong kanilang pinaglilingkuran ay hari ng mga hari. Kaya napakahirap timbangin, pero hindi sila nalito. Because bagamat tinrain sila mag-serve sa hari, pero alam nila sa puso paano sila nag-train na ang aming Diyos ay hindi Diyos ng ribulto lang. Ang Diyos namin ay ang Diyos ng Israel. At hindi kami matatakot kahit walang himala na dumating sa buhay namin. Natuto kami magutom, natuto kami maging alipin, lahat nagawa na namin. At hindi namin pwede i-compromise yung paglilingkod namin sa Diyos. Dahil lang sa sitwasyon, binibiit nito ng sitwasyon, natigilan mo na ang paglilingkod mo ngayon sa Panginoon. Tandaan natin, pag ikaw ay sumusunod at nakikinig at isinasagawa ang mga napapakinggan mo, hindi namamali ng address ang Diyos ng lugar na kanyang pagagaling. Di ba sabi sa binasa natin, and I will heal their land. Sino ba nagpakumbaba? Hindi naman siya, ikaw. Bakit siya ang gagaling? Di ba ikaw? And I will heal their land. Sino ba tumalikod sa kasalanan? Hindi siya ba? Di ba ikaw? Ikaw ang magkakaroon ng bagong buhay. Hindi namamali ng address si Lord ng lugar na kanyang pananahanan. Tandaan natin. Sino ba ang tumitingin kay Lord? Di ba ikaw? Ikaw yung katabi mo, iba ang tinitignan. Kung mayroon lang dumaan, titingin ka agad. Ikaw nakapokus ka kay Lord. Sino? Aninong address ang tutulungan ni Lord? Di ba yung nakatingin sa kanya? Ito yung nakatingin lagi sa akin. Kaya mga kapatid, in my conclusion, Daniel chapter 3 verse 24 to 25. Nung sinabi ni Shadrach, Meshach, Abednego na hindi siya luluhod dito sa pinatayo niyang rebulto na to, na ginto, tinatapon sila sa loob ng pugon. Init na pugon. At pinaalaban pa ng sobrang init na 7 times kung di ako nagkakamali. At yung mga kawal na may hawak kay na Shadrach, Meshach at Abednego, maging sila nung inihagis nila sa tukod ang 3 kabataan nito, sila ay napasok at nagkasugat. Nagtaka at biglang napatindig si Hari Nebuchadnezzar sa verse 24. At tinanong sa kanyang mga Dalawa po. Ito. At tinanong sa kanyang mga tagabahay, hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Sagot nila, opo, kamahalan. Ngunit, verse 25,
Tama ba? Verse, anong, 23 na sa baba ko rin. tama ba verse? Ngunit tatlong lalaking ito, sina Shadrach, Meshach, Abednego, bumagsak sa gitna ng huno ng nagniningas na apoy. Kaya't si Haring Nebukadnezar ay nagtaka at nagmamadaling tumindi. Di ba tatlong nakagapos na lalaki ang ating inihagis sa apoy? Totoo o hari? Siya'y sumagot, tingnan ninyo, ang nakikita ko'y 4 na lalaki. Ilan? 4. Hindi 3? 4. Na nakagapo, 4 na lalaki na hindi nakagapos na naglalakad sa gitna ng apoy. At sila'y walang pasok. At ang anyo ng ika-4 ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Namalit ang address si Lord na pupuntahan. Lord, mainit dyan sa pugo na yan. Hindi ka pwede dyan. Pero, pumasok siya. Sinamahan siya. Diba? Even in your suffering, sa iyong pananampalataya, God will be with you. Amen. Hindi ka lang iiyak. Merong magpupunas ng luha. Hindi ka lang magiginawan. Merong magbibigay ng jacket. Hindi ka lang mapapagyo. Merong magre-rescue sa iyo. And ito yung pang-4 na nakita ni Hari Nebukadnezar. Si Jesus. Praise God. Paano sa gitna ng apoy, hindi ka natututo? Sa gitna ng ilog, hindi ka nanunulog. Meron kang kasama. This is the price of every faith that activates God. Diba, if you have that kind of faith, hindi ka nakafocus doon sa apoy na pupuntahan mo. If you have this kind of faith na hindi ka nakafocus doon sa mga persecution, doon sa mga taong hindi nakikinig sa iyo, hindi naniniwala sa iyo, kundi nakafocus ka, magpasalamat ka, whether meron, whether wala, whether masagana, whether kapos, at nandito ka pa rin, naglilingkod, kahit malayo, maglalakad ako. Kahit walang pamasahe, maglilingkod ako. You are trainable. At hindi ka mabebe, na lagi ka na lang, uy. It's time to rise up. That's the faith that activates you to rise up. To be a man of God. To be a woman of faith. To be a warrior, not a chocolate warrior, na pagdating ng battle, natutunan. Yung mga binanggit ko, silang lahat ay namatay. Ang tanong ko sa inyo, handa ba kayong mamatay para sa pananampalataya ng binigay sa inyo ng Diyos? Kung yan ang price na makakamtan niyo, and I will. Pupunta ako sa kamag-anak ko. Pupunta ako sa pinsan ko. Pupunta ako mag-aakapoy ako. Magpapasalamat ako kung hindi man sila tumugon. Magpapasalamat ako dahil nung pumunta ako doon, hindi ako nag-iisa. 4 kami. Nung pumunta kami doon sa Tugon, 3 lang kami, pero hindi kami nag-iisa. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko si Jesus. And this is the best prize na meron. Kasi alam ko, kapag kasama ko ang Diyos, ligtas ako. Sumamba nga ako doon sa ginto, pero yung kaluluwa ko naman. Saan tayo? Mapa merong Diyos, mapa walang Diyos. I tell you, you have a trial. Be God. Don't equate God. Huwag mo i-equate yung paglilingkod mo doon sa sitwasyon mo. This is temporal, but our God is eternal. Build a permanent, not a temporal house sa buhay. Build your faith by giving thanks, by being trainable. Mayroon pinapagawa sa atin, huwag ka ng observant, huwag kang silent partner.
Be participator. Pag may mission, urgent yan. Mahuhulog na siya sa bangin. Titingnan mo lang. Uy, mahuhulog ka na. Bago pa na ito. Diba? Di, pag mission, urgent yan. Pupuntahan mo. Sasagutin mo kahit yung buhay mo ang maging kapalit. Kasi ang mission ni rescue, hindi bukas. Bukas ko na sasabihin na mahal siya ng Diyos. Iisipin ko pa, gagawa pa ako ng script. Ano na yung script? Namatay na siya bukas. Urgent siya. Faith is now. Let us build our faith. Makita sa atin yung larawan ng Kristo sa ating buhay. And healing, deliverance, it's just a fruit. But yung training sa gitna, yung pasasalamat mo sa simula, part natin yun. Part ng Diyos, tinapos na niya. Wala na siya dito. Nakikita niyo ba si Jesus dito? Wala. Hindi yung krus yung sinasamba natin. Yung Diyos doon. At pinapayagan yung pumasok sa puso. Ito ay simbolo lang na tinapos na ni Kristo ang lahat. Yung buhay mo kahapon, yung mga maling nagawa mong desisyon, lahat ito, tinapos ng Diyos na bahira ng banal na dugo ni Kristo. Pero yung meron ka na ngayon, doon ako sa apoy, hindi ako masusunog. Mahirap ang pupuntahan namin. Pupunta kami ng Tanawan, pupunta tayo ng Sanhiwa. Mahalaga, kasama natin ng Diyos. Katabi mo, sabihin mo, kasama natin ng Diyos. Maglingkod tayo. Lingkod tayo. Meron o wala? Kasama tayo. Amen. Let's stand up. Hallelujah. Salamat tayo sa Panginoon. Huwag mong gagawin. Hello. Itong mensahe ng Diyos sa atin. Challenge to sa atin. At lagi natin tandaan, maging kamatayan na challenge ng katawan ni Kristo. Walang makapaniwala. Siya'y nabuhay na. Pero, nung dumating ang Panginoong Jesus sa kanyang lupa, ito yung patunay. Nabuhay ako. Ibig sabihin, hindi boring ang maglingkod. Hindi nakakahiyang maglingkod sa Panginoon. Buhay natin yan. Nung tinanggap mo ang kamay ni Jesus, inakay ka niya. From now unto the end of your life, you will have miracles every day. Amen. Tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Hold my hand every morning. You come my way, Jesus. You walk with me through time and heal all my disease. You hold my hand, you come my way to see. You walk with me through fire and heal all my disease.
I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe. I believe you're my leader. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Lord, taas mo ang kamay. Nais ang pagkakas namin. Hallelujah, Jesus. Mo ang lalaki sa Panginoon. Sa biting nangyari. Sa Diyos na nakikinig sa atin ang mga dahil yan sa Panginoon. Kung ikaw ay magulang, tutulong ang Diyos. Sa oras na ito, pagpalain ka ng ating Panginoon, ng karunungan, ng kalakasan, upang ikaw ang iyong sambahayan ay managaling. Ikaw ay nagilig ng Diyos upang mag-ingat ng iyong mga anak. Ikaw ay pinili ng Diyos upang maging boses ng ating Diyos na nasa langit. Pinili ka ng Panginoon sa lahat para pagpalagin ng iyong nasasakupan. Ngayon, manalangin ka. Manalangin ka. Manalangin ka sa iyong mga anak. Ibigay ang Diyos na ating tinatawagan. Kanyang kamay inilisip upang makinig ang kanyang nais pabot. At sabihin mo sa Diyos ngayong umaga, mahabag ka sa aking mga anak. Mahabag ka sa kanyang kalagayan. Tulungan mo ako. Nagapanan ko ang biyayang pinagkatiwala mo sa akin. Sila'y pamilya sa paanan ng Panginoon sa Kristo. Kailangan kita, Panginoon. Tanggapin mo ang biyaya ng Panginoon upang mamahala at managana sa kayamanang pinagkatiwala sa Panginoon. Di ka pa nagmulago sa oras ng gabi ng ating tulingan, sa oras ng taglamigin ngayong pagbuhay. O salita ng Diyos sa buhay mo, hindi na makawin. Salamat, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Pagpalain mo minsan pa. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Manalangin natin ang ating sa parating na 3 taon na ating nagdiriwang
ang kabutihan mo sa bawat pamilya na inabot mo sa pamamagitan ng the heart of Christ para sa ating life. Dalangin ko ang extension, Panginoon, na pangitain mo sa lugar na ito ay patuloy ma-capture ng bawat isa sa amin, patuloy na ma-capture ng bawat kabataan, ng bawat young adult, ng bawat adults na nandito dito, Panginoon, ang kanilang participation upang ilabante ang kaharian mo, mag-expand ang capacity nila, ang pananampalataya nila, at mag-extend ang kanilang kamay umabot ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa na nananalangin sa pangatlong taon ng pagdiriwang ng lugar na lumipat sa ating life, Panginoon, dalangin ko ang double portion of anointing sa kanilang paglilingkod. Hindi sila kapusin ng iyong grasya. Managana sila sa lahat ng aspeto ng kanilang paglilingkod. At sa mga nagdidesire maglingkod, Panginoon, give them courage, Panginoon. Give them faith, Panginoon. Kung meron na silang struggle hanggang ngayon sa kanilang buhay, sa lumang buhay, Lord, salamat. Tinapos mo ano bang mga talikala, ano bang nakatapos sa kanilang leeg, hindi sila makapag-praise the Lord. Ano bang nakatapos sa kanilang kamay, hindi sila makapagtaas at malaya. O ano man yan, Lord, addiction man sa cellphone, sa lahat ng puso, sama ng loob, galing, insecurity, ano man yan, nakatali sa leeg at kamay nila, maging sa paa nila, nakatapos, hindi sila makalakad sa panuwagan nila. Panginoon, kahapon man yan, mga second vision man yan, sa oras na ito, I-declare ko, your name is healing. Your name is power. In the name of Jesus, lahat ng nakakalit sa buhay ng mga anak ko, nakikinig. Sa umagang ito ay aking pinakalaman sa pangalan ni Jesus. Lumaya ka, lumaya ka, anak Panginoon, anak ng Diyos, lumaya ka, ayunin mo ang iyong kalayaan sa umagang ito. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain. Huhugi sa gana ang iyong mga anak. Puspos ng banal na Espiritu Santo, malayang umiwas sa kasalanan at gawin ang iyong katuwiran. Malayang magpuri, hindi magtago sa kasalanan. Malayang magpuri sa iyo na sa amin nagbigay ng kalayaan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. For the last time, let's sing this together. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus,
natin ating kamay sa Diyos na may gawa ng lahat ng may buhay, ng aking hininga, ng aking pamilya, may hawak ng aking buhay. Lord, pinagkakatiwala namin ang aming katawan na ito maging daluyan ng iyong pagpapala para maging pagpapala sa aming lugar, sa place of our assignment, Panginoon. At di kami papayag na hanggang dito lang ang iyong anak dahil ang biyaya mo ay unlimited. We will expand to extend. We will expand our capacity, our faith, to share my faith that with Jesus there is healing, that with you Jesus there is life, that with you Jesus there is hope, there is true joy in your presence. Ito ang aking dalangin. Tanggapin ng bawat isa, Panginoon, ang biyaya galing sa langit papunta sa tahanan nila, magkaroon ng kaayusan, kapayapaan, kagalakan, pagkakaisa, pagkakaunawaan ng bawat pamilya, maging sa aming mga kapitbahay dito sa Tanglao Street. Dalangin namin ang iyong ilaw at tumanglaw sa kanilang mga buhay. Meron man silang mga pinagdaraan ng kaliliman, lumiwanag ang iyong banal na spirito na meron na tutulong sa kanila. Hindi sila nag-iisa. Salamat, salamat sa mapayapang linggo, mapayapang araw na ito, at isang himala muli ang aming naranasan mula sa iyo, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. In Jesus' name. Napakan natin si Jesus, sabihin natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa amor, kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Pupuri sa'yo. Oh, oh. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit hindi tigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magkakabal sa'yo, sa piling ko, Panginoon ko. Kahit pinapawisan, pangailan, makapiling ka lang. Praise God. Muli natin yung mga katabi. Blessed Sunday, sister.